Ngayong umaga ay magkakaroon tayo ng isang debate at ang ating paksa ay ang internet. Nakakatulong ba o nakakasama sa ating pag-aaral? Ang ating paksa ngayon ay may kaugnayan sa ating aralin sa ESP o sa edukasyong pagpapakatao. Tungkol ito sa pagsusuri natin sa mabuti at di mabuting epekto ng paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng internet. Bago tayo magsimula, tatawagin ko ang moderator na si Francis Hermilo Carillo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating kagalang-galang na panauhin, Ulong Guro, Ginoo Rene I. Ragsag. At sa ating hurado, Ginang Benaflor Perez, School IT Coordinator. Ako po si Francis Hermilo Carillo, ang magsisilbing moderator sa debating ito na may paksang internet, nakakatulong o nakakasama sa pag-aaral. Ngayon ay ipapakilala ko sa inyo ang panig ng proposisyon na sina Zayla Atang, Jasper Dango, Jenny May Dango, Ryan Kurt Dango, at Sunny Pandi. Sa panig ng oposisyon naman, sila Rialyn Martizano, Julius Hernandez, Liza Ann Suming, Rachel Ann Atang, at Cathy May Butas. At si Jada Sutilia ang ating timekeeper na magbibigay ng hudyat magkaraan ng 2 minuto. Ngayon ay sisimulan na natin ang debating ito sa panig ng proposisyon. Ang internet ay nakakatulong sa ating pag-aaral dahil mas napapabilis ang pag-research ng ating mga aralin. Una, kapag mayroong project o takdang aralin, ay napapadali ang paghanap ng mga kasagutan. Hindi tayo mahihirapan maghanap pa sa katambak ng mga libro. Ang computer mismo ang magbibigay sa atin ng sagot. Pangalawa, mapapagaan pa ang trabaho ng ating mga guro. Mas epektibo na maipakitang turo ang ating mga aralin dahil sa tulong ng internet. Hindi ako sang-ayon sa paggamit ng internet sa pag-aaral dahil sa isang click mo lamang ay maibibigay kaagad ang iyong hinihingi na kasagutan. Madali nga matapos ang mga gawain, subalit ang masamang dulot nito ay hindi kayo tinutulungan para magsikap kundi tinuturuan tayo na umasa sa iba. Di bale mauubos ang oras sa pagbabasa at paghahalungkat sa katambak na aklat. May maganda naman itong naidudulot sa pag-uugali dahil natuto tayong magtiyaga at magsikap na di umasa sa tulong ng iba. Hindi lahat ng mga impormasyon na nakapost sa internet ay totoo o mapagkakatiwalaan. May mga websites na akala mo tama iyong pinibigay na impormasyon, iyon pala katang-isip lamang o kaya ay hindi maikokonsiderang isang fact dahil wala naman itong basihan. At ang iba naman na mga websites ay ginagamit upang makapangloko ng ibang tao upang pirahan sila dahil sa sobrang hirap ng buhay ngayon.
kaibigan. Pero bakit pa ako magtsatsaga sa pagbubuklat ng aklat kung alam naman natin na may madaling paraan? Hindi mo ba alam na limitado lamang at hindi sapat ang impormasyon na makukuha sa aklat? Hindi katulad sa internet na napakalawak ng impormasyon na makukuha dito. Marami kang pagpipilian kasi nga maraming mga source na pinanggagalingan ng sagot. At hindi lahat ng nakapost doon ay walang basihan. Kung magpapaloko ka, talo ka. Sa makabagong panahon ngayon, ang pinakamalawak at pangunahing instrumento na ginagamit sa edukasyon ay ang computer na maaaring maka-access sa internet. Bakit ko naman sasayangin ang milyong-milyong pera na inilaan ng kagawaran ng edukasyon para sa pagbili ng mga aklat para sa mga mag-aaral sa pampublikong paaralan? Kung wala itong gamit at lahat nakadepende na sa paggamit ng internet, hindi nyo ba alam na may masama itong naidudulot sa ating kalusugan at lalo na sa ating kalikasan? Ayon sa mga eksperto, ang sobrang exposure sa computer ay nakakapagdulot ng masamang epekto sa mata at utak dahil sa radiation na inilabas nito ay siyang nakaka-apekto din sa ating kapaligiran. Katulad na lamang ng napabalita dati sa Jessica Soho sa GMA7 na ang carpal tunnel syndrome, isang klaseng sakit sa kamay kung saan ang mga nerves ng ating kamay ay naiipit. Ang cause nito ay pamamanhid ng minipis na muscle sa kamay o malfunction dulot na labis na pagbababad ng matagal sa computer. Inulat mo ang inyong mga mata, mga kaibigan, na pag-iiwanan ka na yata ng panahon. Talaga namang may nakaalang budget para sa edukasyon. Pero tayo ay papasok na sa ika-21 na siglo na kung saan ang lahat ng mag-aaral ay obligadong gumamit ng makabagong teknolohiya na siyang makakatulong upang mapadali ang ating buhay. Bilang isang mag-aaral at mas lalong mahuhubog ang ating mga kaalaman at kaisipan. Kasabay naman ng makabagong teknolohiya tulad ng internet, ay sigurado naman ako na may naiimbento namang panangga para protektahan ng ating kalusugan at kalikasan. Tulad ng eye protector na inilagay sa screen ng computer para mabawasan ang masamang epekto nito. Meron namang kamot para sa nerves na mabibili sa butika para sa pangangalay at pamamanhid ng mga nerves natin. Kaya walang ikakabahala. Di bale mapag-iwanan ng panahon, huwag lamang masadlak sa karasan at kapahamakan. Hindi nyo ba alam na habang tumatagal ay tumataas din ang bilang ng mga bata o menor di edad na sangkot sa pornografiya, pedophile, bullying, extortion at marami pang iba. Dahil sa pagpa-blackmail ng ilang mapagsamantalang tao. At karamihan sa mga biktima ay dinabibigyan ng hustisya dahil sa takot at kawalan ng impluwensya. At hindi pa ganon kalawak ang batas na magpoprotekta sa lahat ang gagamit ng internet. Kaya hindi lahat ay protektado. Mga kaibigan, kung meron man tayong nababasa sa internet na mga balita tungkol sa kriminalidad,
Bakit naman natin ito gagawin? Kung alam natin ang tama at mali, gagawin mo pa ba rin ang isang bagay na alam mong mali? Itinuro naman sa atin ng ating guro sa edukasyon sa pagpagkatao na mali ang gumawa ng kasamaan sa kapwa. At kapag nakagawa tayo ng hindi mabuti ay masisira ang ating buhay at kinabukasan. Alam na natin ang tama at mali. Ngunit kapag tayo ay naadik na sa paggamit ng internet, maisip pa ba nating balansin ang ating utak kung ano ang tama at mali? Sa halip, nakakagawa tayo ng krimen tulad ng pagbuli sa ating mga kaklase na siyang natutunan natin sa internet. Natuto rin tayong mag-bash o mag-post ng mga reaction o opinion na nakakasakit sa damdamin ng iba. Nawawala na ang respeto sa bawat isa. Ganun ba ang gusto ninyong mangyayari? Sa panig namin nasa proposisyon, naninindigan pa rin kami na nakakatulong ang paggamit ng internet sa mga kabataan dahil mas mabilis at maginhawa ang trabaho ng ating mga guro. Mas epektibong na ibabahagi nila ang ating leksyon. Maaari tayong mag-post ng ating mga talakayan sa klase, sumagot sa mga pagsusulit, at mag-post ng takdang aralin. Ilan pa dito ay ang mga sumusunod na mahalagang kadahilanan ng paggamit ng internet. Ang internet ay nagbibigay sa amin ng isang mas mahusay na komunikasyon sa anumang bahagi ng mundo. Ito ay isang mahusay na paraan ng komunikasyon, atraksyon sa anumang negosyo o anumang personal na bagay. Ito ay isang malaking tulong para sa isang mas mahusay na edukasyon dahil sa pamamagitan ng internet. Maaari mong madaling gawin ang ilang mga pananaliksik ng walang anumang mga basura ng oras. Ito ay makakatulong sa iyo na bumuo ng iyong malawak na pag-iisip dahil sa gayon maraming impormasyon na maaaring maibigay sa iyo. Ang internet ay isang paraan para sa isang mas mahusay na bukas dahil maaari kang maghanap para sa isang mas mahusay na mga pamamaraan at alituntunin para sa iyo na magkaroon ng isang mas mahusay na hinaharap. Maraming salamat. Sa panig naming nasa oposisyon, naninindigan pa rin kami na nakasasama ang paggamit ng internet lalo na sa kabataan tulad ko. Dahil imbis na mag-aral ng mga leksyon ay nauubos ang oras sa pagbabad sa internet dahil naaadik sa paglalaro ng mga online games. Ayon sa aming pagsasaliksik, ang di mabuting epekto ng teknolohiya sa isang mag-aaral. Una ay nagiging tamad. Ang sumunod naman ay ito ay nagiging distraksyon na nagre-resulta ng kapabayaan sa pag-aaral. Pangatlo naman ay ang pagkakalulong sa mga gadget o nagdudulot ng adiksyon. Kasunod dito ay ang umasa na lamang ang mga estudyante sa mga gadget. Panglima naman ay nakasisira sa kalusugan ang madalas na paggamit ng mga teknolohiyang ito dahil sa pagkakababad sa radiation. Lumabas din na dahil sa internet, hindi na ginagamit ang libro at hindi nagiging aktibo sa mga pisikal na gawain. Isa rin sa di mabuting epekto ng teknolohiya sa mga kabataan ay ang nawawalan ng siglang mag-aral.
Napakinggan na natin ang dalawang panig, ang proposisyon at oposisyon. Parehong may saysay ang kanilang mga sinabi. Ngayon ay aking tatawagin ang aming tagapagsubaybay. Napakinggan na natin ang dalawang panig, ang proposisyon at ang oposisyon. Palakpakan natin sila. Maayos nilang naipahayag ang kanilang sariling opinyon, ideya at pananaw tungkol sa ating paksa. Internet, nakakatulong ba o nakakasama sa ating pag-aaral? Ngayon ay magtatanong ako sa mga tagapakinig kung ano naman ang kanilang ideya, opinyon o pananaw tungkol sa ating paksa. Unang tanong, sang-ayon ba kayo na nakakatulong sa pag-aaral natin ang internet at bakit? Jujel. Nakakatulong ito para madaling matapos ang ating mga gawain. Sang-ayon ako sa sinabi ng proposisyon na limitado lamang ang impormasyon ating makukuha sa mga aklat. Kagaya na sinabi ng isa sa proposisyon na isang click lamang lalabas kaagad ang impormasyon na iyong hinahanap kapag sanay ka na sa paggamit ng internet. Okay, siya ay may punto na kapag madaling mahanap natin ang ating hinahanap na sagot sa internet, isang click mo lamang lalabas ka agad. So nakapagbibigay siya ng kaginhawaan sa buhay natin bilang isang mag-aaral. Sang-ayon ba kayo na nakapagdudulot ito ng hindi mabuti? Bakit? Ulysses. Oo, sangayon ako sa sinabi ng oposisyon na wala itong maidudulot ng mabuti kundi madudulot lamang ng kapahamakan lalo na kapag nakakanood tayo ng palalaswang video. Kasi sa internet walang limitasyon, walang batas na nagsasabi na bawal pasukin ng bata ang mundo ng internet. Okay, tama rin siya. Na di ba tayo, curious tayo minsan. Ano kayang laman ng website na yon? So, ang ginagawa natin, dahil sanay tayo sa paggamit ng internet, binubuksan natin. Pero dapat alam natin ang ating limitasyon. Okay. Sa inyong opinyon, paano nakakatulong ang internet sa iyo bilang isang bata? Crisel. Napakarami na may tutulong ng teknolohiya tulad na lamang sa mga dagdag aralin na makakatulong. Maaari tayong mag-search sa internet ng mga translisyon ng salita kapag nahihirapan tayo sa kahulugan nito. Maaari rin tayong maghanap ng mga larawan na makatutulong para mas lalong mapaganda ang ating mga proyekto. Okay, tama rin. Nakakatulong ito sa inyong pag-aaral. Dahil kapag wala kang dalang dictionary, kung meron kang connection sa internet, madali mo mahanap ang iyong hinahanap. Okay, sa inyong sariling ideya, paano naman nakasasama ang internet sa iyo bilang isang bata o isang pag-aaral? Sheila. Sa aking opinion naman, ito ay nakakasama sa ating pag-aaral dahil kapag sanay na tayo sa paggamit ng internet, ay napapasok natin ang mga website na bawal buksan ng mga batang katulad natin. At kapag nahumaling tayo dito, ay sigurado mapapabayaan ang ating pag-aaral. Okay, siya may punto din. Kasi di ba sabi nila, ang internet daw ay parang highway na kapag nadaanan mo ay babalik-balikan. Okay, pero dapat alam din natin ang ating limitasyon. Okay? Kapag nakapanood ka ng isang malaswang video or accidentally na-open mo ang isang website na bawal buksan, ano ang iyong gagawin? Jake. Hindi ko ito papanoorin at sa halip ay maghanap ako ng babasahin na may magandang aral. Okay, imbes na tingnan yung malaswang video na yon, ang gagawin mo na lang ay maghahanap ng mga
na babasahin na may magandang aral. Tama rin yun. Okay. Nakakatulong ba ang internet sa klase at paano? Stephanie? Oo na. Para sa akin, nakakatulong ang internet para magiging masigla ang klase at lalo tayong gaganahan na makinig at matuto. Okay, para yung klase natin ay hindi boring. So gaganahan kayo na makinig sa guro dahil maganda yung mga learning materials na ginagamit at marami kayong mga activities na pwedeng gamitin na makuha natin sa internet. Okay, maraming salamat sa inyong mga opinion at ideya na ibigay sa akin. Ngayon naman ay ang aking opinion tungkol sa ating paksa. Ang internet ay bahagi na ng ating kurikulum kasi nasa ika-21 siglo na tayo. Kailangan lamang natin na yakapin at tangkilikin ang makabagong teknolohiya. Pero dapat tandaan din natin na kapag ang isang bagay ay nakapagdudulot ng mabuti, meron itong katumbas na masamang epekto o kapahamakan sa atin. Tandaan lamang natin na gamitin ito ng wasto, tama, at may disiplina sa ating mga sarili. Lagi niyong tatandaan na ang teknolohiya ay ipinahiram lamang sa atin. Kaya dapat gamitin ng tama at huwag aabusuhin. Ang teknolohiya ay iingatan para sa magandang kinabukasan. Okay, maraming salamat sa inyong aktibong partisipasyon sa ating debate ngayon. Ngayon naman ay pakinggan natin ang opinion naman ng ating ulong guro na si Ginoong Rene I. Ragsa. Palakpakan natin siya. Magandang umaga sa ating lahat. Sa araw na ito ay napakaganda ng ating topiko, no? Patungkol sa internet, nakakatulong ba o nakakasama? Alam niyo, sa sinabi kanina na inyong guro, yung parang gabay na rin na sinabi niya na ang internet kasi sa panahon natin ngayon ay kailangan na natin. Tulad po ito ng sinabi ni Ma'am na parang highway, no? Na dinadaanan ng lahat ng impormasyon na makukuha natin at magagamit natin hindi lamang sa pag-aaral, kung hindi sa kabuuan ng paglago ng ating teknolohiya at ekonomiya. Bilang mag-aaral, sinabi rin naman kanina na mayroon dapat tayong limitasyon. Unang-una, doon sa inyong mga magulang na siyang gagabay sa inyo at magsasabi sa inyo kung ano ang dapat na hindi ninyo papasukin sa loob ng internet. Hindi ba, mga bata? Okay. Ang kukunin lamang ninyo doon ay ang kakulangan ng mga impormasyong kakailanganin ninyo sa inyong pag-aaral. Halimbawa, kayo ay nabigyan ng takdang aralin kung saan may kakulangan tayo sa aklat. Wala naman tayong library na mapupuntahan at makukuha ang mga impormasyon yon. Sa panahon ito, napakadali kung tayo ay gagamit ng internet. No? Marami tayong makukuha doon sa iba't ibang mga topiko o mga artikulo na kakailanganin ninyo sa inyong pag-aaral. Mga larawan na siyang mapapadali ninyong makukuha kung kakailanganin sa inyong mga takdang aralin. Pero kahit na sabihin natin sa teknolohiyang ito gamit ang internet, ay mayroon ding nakakasama. Doon kasi sa internet, unang-una doon na makapagbigay sa atin ng kasamaan o makakakita tayo ng mga hindi dapat ninyo makita dahil kayo yung mga bata, unang-una doon ay ang pornografiya. No? Dapat hindi ninyo ito papasukin. Kasunod naman dyan ay itong social media. Ang social media, ito yung sinasabi natin paggamit ng Facebook at saka ng Twitter. Kung saan din, doon, maraming bullying, no? Bullying o paninirang puri sa kapwa-bata rin ninyo. So dapat, tandaan ninyo ang mga aral na binigay sa inyo ng inyong mga guro na kahit yun ay sa social media lang,
ay huwag kayong mangbubuli. Tama? Dagdag karunungan ko lang sa inyo, meron na tayong Cyberbully Act o batas na nagbabawal sa bawat bata na mangbubuli doon sa social media. So kung titignan natin ang kabuuan, napakalaki ang tulong na maibibigay ng paggamit ng internet. Kaya lang may kaakibat itong tayo mapapasama katulad ng mga addictive games. No? Kasi ang makaka-access ng internet, hindi lang ang computer, maging ang inyong mga gadget tulad ng tablet at saka ng cellphone. So, ang turo sa inyo, yung masama, huwag gagawin. Katulad ng sobrang pagbabad sa paglalaro sa mga internet games. So, nakakalimutan natin ang ating mga takdang aralin at ibang gawain sa loob ng paaralan. Yun lang ang aking maibigay na opinion patungkol sa paggamit ng internet. Kung ito ba ay nakakatulong o nakakasama. Okay, maraming salamat sir sa inyong dagdag na impormasyon para sa ating lahat. Ngayon naman ay aking tatawagin ang isa sa ating hurado na si Ginang Bella Flor Perez sa kanyang hatol. Palakpakan natin siya. Okay, magandang umaga mga bata. Handa na ba kayong makinig sa aking hatol? Okay. So, dahil nasa 21st century na tayo ngayon, kailangan sa panahon ito ay marunong na tayong gumamit ng mga makabagong teknolohiya tulad ng internet. Napapalawak at nadadagdagan nito ang ating kaalaman. Nagkakaroon lamang ito ng masamang epekto kapag ito'y ginagamit natin sa maling paraan at ating inaabuso. Kung kaya, dapat ay gamitin natin ito ng tama at siyang marami tayong matutunan dito. So sa aking hatol ngayon, sa araw na ito, ang panalo sa debating ito ay ang panig ng proposisyon. Maraming salamat. Maraming salamat, ma'am. Ngayon naman ay maibibigay ako sa inyo na takdang aralin. Para sa inyong takdang aralin, sumulat kayo ng isang refleksyon tungkol sa inyong natutunan sa ating debate ngayon. Nagkakaintindihan tayo mga bata? Okay, sumulat kayo ng isang refleksyon sa inyong natutunan sa ating debate. Maraming salamat po.